Ang kwento ni Tomby. Maagang naulila sa ina si Reno kasama ang dalawa pang nakababatang kapatid. Namatay si Nanay Ayona sa panganganak sa bunsong anak na si Jessie. Grabe ang pagkamuhi ni Reno sa ama. Nasanay na lang ang ina sa pambubugbog nito, lalo na kapag nakakainom. Bukod dito, nang mailibing naman ng ina, nagdala pa ito ng ibang babae sa tahanan. Hindi man sang-ayon ang mga anak, wala naman silang nagawa. Imbis na magalit, nanahimik na lang si Reno pati na rin ang mga kapatid. Ipinagpasa Diyos na lang nila ang mga nararamdaman. Kuya, gutom na talaga ako. Kita mo naman si Jessie oh. Kanina pa yan iyak ng iyak. Kanina ka pa namin hinihintay kuya eh. Sinaraduhan na naman kami ng demonyitang kabit ni tatay ng kusina. Bawal daw kami doon eh. Wika ni Rona na sumunod sa kanya. Hayaan nyo na, Nora. Sige na, pumasok muna kayo sa kwarto ko. May tinapay akong dala. Ito na lang ang pagsaluhan natin. Hindi na ubos ang paninda kong mga gulay. Kaya pasensya na, ito lang ang kaya ng pera ko eh. Tugon ni Reno. Ayos lang yan kuya. Jessie, tara na. May tinapay si kuya oh. Kaya huwag ka nang umiyak. Tahan na Jessie. Wika ni Nora. Naaawa si Reno habang nakatitig sa mga kapatid. Halos hindi na sila pinapakain ng ama. Maging ang kinakasama nito'y tinatrato sila na tila hayop. Pero walang pagpipilian si Reno kundi maghanap buhay para sa kanilang tatlo. Ang inaasahan na lang niya ay kinikita sa paglalako ng mga gulay. Mula sa kakilala ng ina na naaawa sa sitwasyon nila. Maaga pa lang gumigising na ito para ayusin ng dalawang kapatid. Nasa 7 taong kulang pa lamang si Nora, habang si Jessie naman ay 4. Pinagpapasalamat naman niya sa Diyos na masunurin at parehong mabait ang mga kapatid. Hindi siya nahihirapang alagaan ng dalawa dahil sa murang edad. Tila matanda nang mag-isip si Nora. Ito ang naiiwan kung wala si Reno para bantayan si Jessie. Noong gabing yon, masayang pinagsaluhan ng tatlo ang tinapay. Ayon kay Reno, kahit papano malalamanan man lang ang kanilang sikmura hanggang sa nagbukas si Nora ng saloobin. Aalis? Pupunta saan? Kinalola Madrid. Ang layo no, Nora. Hindi nyo nga kakayanin kung sakaling lakarin natin eh. Tsaka wala akong pera pang pamasahe natin papunta doon. At kung lalakarin man natin, aabutin tayo ng ilang araw. Sa panahon pa naman ngayon, hindi ligtas na bagtasin natin ang mga lugar na hindi natin kabisado. Wika ni Reno. Kesa naman nagtitiis tayo dito kuya. Natatakot na ako dyan sa babae ni tatay. Para natin sa kaligtasan ni Jessie. Kapag wala ka dito, hindi ko alam kung ano ang gagawin eh. Sa oras na magalit siya, hindi niya kami pinapakain o pinapainom. Palagi pa namin kailangan makisalok ng tubig. Siguro kung uuwi tayo kina Lola, kahit papaano may aasikaso sa atin. Tugon ni Nora. May punto ka naman, Nora. Kilala ko si Lola Madrid. Hindi tayo papabayaan nun kung sakaling umuwi tayo. Kaso wala naman siyang alam sa nangyayari sa atin ngayon eh. Sumusobra na sa pagkasinungaling si tatay. Kaya sige, pero maghahanda tayo ah. Lalo pat hindi biro ang susuungin natin. Wika ni Reno. Napangiti si Nora. Nasasabik na ito sa gagawing paglalakbay. Yon ang unang beses na aalis sila sa lugar.
Matapos kumain ng gabing yon, pinatulog na nila si Jessie at nagbalot ng iilang damit na dadalhing kinabukasan. Gamit ang bayong ng gulay, isa-isa nilang niligpit ang mahahalagang gamit na makakatulong sa kanila para makarating sa lola. Kinabukasan, madilim pa lang nagpili na si Reno na wag lalabas ang mga kapatid. Magbebenta lang ito ng gulay para makabili sila ng tinapay na mababaon. Naghanap na din ito ng maliit na galon na pwede nilang mapaglagyan ng inumin. Bago magtanghali ay nakauwi na si Reno. Bit-bit ang 7 tinapay na binalot sa papel mula sa tinitintang gulay. May iilan din saging na dala na bigay naman ng pinaglalakuan niya ng paninda. Tulog ba sila kuya? Naayos ko na po si Jessie. Aalis na ba tayo? Tanong ni Nora. Oh, tara na. Nasaan yung bayong? Itago na muna natin tong dala ko. Sa daan na natin kainin. Tugon ni Reno. Kagad nilisan ng 3 ang lugar. Alam nilang hindi magiging madali ang gagawin, pero kailangan nilang tatagan ng kalooban. Lalo na si Reno. Sa isip ng binata sa oras na makalayo sa ama, hinding-hindi na siya babalik sa poder nito. Noong una, maayos pa naman silang naglalakad. Pero hindi maiiwasang magkaroon sila ng problema. Ninais ni Reno na mapadali ang paglalakbay, kaya dumaan sila sa masusukal na kagubatan. Ilang sapa ang tinawid nila bago inabutan ng pagdilim ng lugar. Nang tignan ang paligid, naisip ni Reno na ligtas naman sa lugar dahil may iilang bahay pa siyang nakikita. Hanggang sa biglang kinabahan ng pinata. Tila may kakaibang presensya sa paligid. Tila nakatitig sa kanila. Lalo pa noong napaupo ito sa malaking siwang ng puno para magpahinga. Kuya, ang dami pong lamok. Tsaka parang nakakatakot naman dito sa pinagpapahinga natin. Jessie, nagugutom ka na ba? Kuya, 3 na lang pala tong tinapay. Sana bukas makarating na tayo kina Lola. Wika ni Nora. Huwag ka munang magsalita, Nora. Mukhang may sumusunod sa atin eh. Dito sa may siwang ng puno. Magtago ka muna dito. Jessie, huwag kang matakot ah. Andito lang si Kuya. Tugon ni Reno. Habang yakap ang mga kapatid, may napansin siya na mabilis na dumaan sa mismong harapan niya. May bitbit itong sulo at tila may inaamoy habang hila-hila ng tambuhalang aso. Halos maihi si Nora dahil sa takot. Lalo pa nang may umangil malapit sa pinagtataguan nila. Madilim ang paligid at wala din silang maaninag. Maliban sa mga naririnig na mga yabag. Dagdag pa ang panakanakang pagkagat ng lamok sa balat. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang umiyak si Jessie. Pilit pa rin pinapakalma ni Reno ang mga kapatid. Pero biglang may lumiyab mismo sa tapat nila. Napasigaw si Nora dahil sa gulat. Ang sabi ko na nga ba may nagtatago dito eh. Aba bata, anong masamang hangin ang pumasok sa ulo nyo at napunta kayo dito? Wika ng nilalang na nagpakilalang muha. Sasagot sana si Reno pero lumundag sa harapan nila ang napakalaking aso. Alaga yun ni Mua. Sasakmali na sana silang 3. Pero maagap na hinarang ng nilalang ang kamay sa bunganga ng aso. Kasabay ng pagtulak nito palayo sa mga bata. Oy, hindi sila pagkain. At lalong wala kayong gagalawin sa kanila. Magdahan-dahan kayo. Akin ang mga batang yan. Wika ni Mua.
Maawa po kayo sa amin. Gusto lang namin umuwi sa bahay ng lola namin eh. Pakiusap po. Wika ni Nora. Umiiyak ito dahil sa sobrang takot na yun na ang kanilang katapusan. Wala ding tigil sa pag-iyak si Jessie na patuloy pa ring pinapatahan ni Reno. Samantala, biglang lumiwanag ang buong paligid dahil sa natapong sulo sa paanan ng punong pinagtataguan. Nakikiusap po kami. Huwag niyo po kaming sasaktan. Nakikidaan lang naman po sana kami. Hinahanap lang po namin kung saan ang madaling daanan. Wika ni Reno. Patuloy pa din ito sa pagmamakaawa sa nilalang. Ikaw mismo ang nagtala sa mga kapatid mo sa kapahamakan. Paano na lang kung hindi kami ang nakatagpo sa inyo? O siya, dalhin mo ang mga kapatid mo at masyado nang lumalalim ang gabi. Hindi kayo pwedeng maabutan ng Natigil sa pagsasalita si Mua. Biglang umalulong ang asong hinaharangan niya ang bunganga. Alam niya na may naaamoy itong kauri. Kaya kaagad pinatayo ng matanda ang mga bata. Dinala sa lugar kung saan magiging ligtas sa mga ito. Hanggang sa nakarating sila sa isang yungib. Dagdag pa niya, may nakahilerang mga sulo papasok ng lugar. Kaya hindi sila nahirapang sundan si Mua. Tumahimik na si Jessie. Patuloy pa din sa paghikbi si Nora habang nakahawak sa kamay ni Reno. Nanginginig pa din ito, lalo na kapag tinitignan ang itsura ng mga nagligtas sa kanila. Habang ang mga aso naman, nanlilisik ang mga mata na tila nanggigigil sa tuwing tumitingin sa mga bata. Ilang saglit pa nang marating nila ang sentro ng yungib. Namangha si Nora dahil hindi niya inaasahan na makikita sa loob ng masukal na daanan. Tila nakapasok sila sa napakaganda at malaparaisong lugar. Nanlaki naman ang mga mata ni Reno. Biglang nag-iba ang aura ni Mua. Doon niya nalaman. Maskara lamang pala ang nakasuot sa ulo nito. Tumitig si Mua sa mga bata at ngumiti sa kanila. Hindi inaasahan ng mga bata ang inaakala nilang halimaw. Isa palang ordinaryong tao. Oh, bakit parang natigilan kayo? Oo, hindi ako masamang nilalang. Nagsusuot lang ako ng maskara para hindi ako mapahamak. Pero itong alaga kong si Barok, totoo ito. At hindi lang siya basta aso. Siya ang protektor ng gubat na ito. Pasalamat kayo na kami ang nakasalubong nyo. Dahil kung hindi, nakakasigurado kung hindi kayo aabuti ng bukas. Baka pinagpestahan na kayo ng mga taong lobo sa lugar. Wika ni Mua. Maraming salamat po. Mga taong lobo? Yung kalahating aso at kalahating tao po ba yun, Kuya Reno? Tanong ni Nora. Sasagot pa lang sana si Reno. Pero biglang umiyak muli si Jessie dahil sa gutom. Naalala ng dalawa na hindi pa pala sila kumakain ng hapunan. Kaya inilabas nila ang natirang tinapay. Ibibigay sana ito ni Reno sa kapatid. Pero pinigilan siya ni Mua. Ayon dito, hindi yon ang makakapagpabusog kay Jessie. Bagkus may kinuha itong basket ng sari-saring prutas. Ayon sa matanda, kumuha lamang sila ng kaya nilang kainin. Dagdag pa ni Mua, ang lahat ng sobra ay masama at may kaakibat na parusa. Nagpaalala din ito na hindi maaaring ihagi sa alagang si Barok ang kahit anumang pagkaing sobra. Kung ano ang kinuha, kailangan ubusin at walang ititira. Maraming salamat po sa kabaitan nyo. Nora, narinig mo ah. Kumuha ka lang na mauubos mo. Kunan mo na din si Jessie.
Wika ni Reno. Kuya, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain. Mang Moa, maraming salamat po ah. Jessie, kain ka na. Tugon ni Nora. Masayang pinagsaluhan ng magkakapatid ang pagkaing nakahain. Ni hindi nila inisip kung anuman ang nakapaligid sa kanila. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas. Biglang nakaramdam si Jessie ng antok maging si Nora. Aayusin pa sana ni Reno ang mga kapatid sa pagkakahiga. Pero bigla din itong inantok at nakatulog sa gilid ng mga kapatid. Nakatingin lang si Muwa sa kanila at napailing. Ramdam niya kung ano ang pinagdadaanan ng mga bata. Kumuha ito ng balabal para may pangkumot ang tatlo. Kulay berde na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon. Kinaumagahan, nagising si Reno at Nora na maayos na ang pakiramdam. Kaagad nilang hinanap ang matanda, pero laking pagkadismaya nang hindi na nila ito makita. Ang inaakalang paraiso ay punong kahoy lang pala na may mayabong na mga dahon. Napakunot ang noo nito nang makita ang balabal. Kuya, saan po ba ito galing? Ang ganda ng panaginip ko kagabi. Tsaka akala ko nakilalola na tayo. Jessie, gising na. Tanong ni Nora. Pero hindi din alam ni Reno kung saan ito nanggaling. Habang ginigising si Jessie. Nora, madali ka. Kailangan nating makalayo sa lugar. Jessie, gumising ka. Diyos ko, bakit hindi siya nagigising? Wika ni Reno. Nang buhatin nito ang kapatid, biglang naglaglagan ang mga maliliit na butil mula sa damit nito. Napubuntong hininga si Reno nang maalala ang sinabi ng matanda. Hindi pala nila naubos ang nakuhang pagkain. Pinapulot niya lahat ng mga butil kay Nora. Pinalot niya sa balabal ang kapatid na wala pa ring malay. Hanggang sa inabot sila ng ilang oras sa paglalakad. Bago pa marating ang lungsod ni Lola Midred. Nakahawak lang si Nora sa laylayan ng damit ni Reno habang naghahanap sila ng mapagtatanungan. Aba, Lola Midred baka mo? Siguro yung may-ari ng malaking bahay sa sentro ng kantil. O siya, sige. Ihahatid ko na kayo. Tsaka, napano yung isang bata? Kakaiba ang kulay ng balat niya eh. Tanong ng tricycle driver. Napatingin si Reno kay Jessie. Doon lang niya napansin ang pagiging berde ng balat ng kapatid. Ang dating buhok na kulay itim, tila napalitan ng kulay mais. Nataranta na si Reno at hindi na alam ang isasagot. Kahit hindi sigurado sa sinasakyan, sumama na lang sila dahil alam niyang kailangan na nila ng agarang tulong. Ilang sandali pa, narating na nila ang malapalasyong bahay ng lola. Huminga ng malalim si Nora habang hindi pa rin bumibitaw sa pagkakahawak sa kuya. Papasok pa lang sila ng bakuran. Sumisigaw na ang tricycle driver. Kahit wala pang naikwento ang magkapatid, tumakbo na ito para humingi ng tulong. Nagsilabasa naman ang 4 na lalaki kasama ang matandang nakatungkod. Naluha si Reno nang makilala si Lola Midred. Kasama nito ang mga kapatid ng ina. Wala pang mga pamilya at doon lang nila nalaman na nag-iisang anak na babae pala ang ina. Hindi inaakala ng pamilya na hindi maganda ang sinapit na mga anak sa piling ng lasinggerong ama. Pero bago pa man mag-iyakan ang lahat, inuna muna nilang kunin si Jessie. Diyos ko, saan ba kayo nang galing?
Bakit ganyan ang ayos nyo? Nay, hindi ko alam kung anong pinagdaanan ng mga batang to. Pero sa oras na makita ko yung ama niyong walang hiya, babalian ko siya ng leeg. Wika ni Tio Rasan. Mamaya na yan, Rasan. Tawagin niyo si Lota. Malakas ang kutob kong naengkanto ang mga batang ito. Anong oras na ba? Magsigala din kayo ng kamangyan. Mga bata, ilapag niyo muna yung kapatid niyo dito at ako na ang bahala. Maligo at magbihis muna kayo. Rasan, tawagin mo si Marga para asikasuhin ang mga bata. Bago niyo sila paliguan, kumuha kayo ng dahon ng kawayan, ng suha at lagyan niyo din ng dahon ng alibuhon. Kailangan ng mga bata na maalis ang negatibong enerhiya sa loob nila. Wika ni Lola Midred. Bago pa man pumunta sa silid si Reno at Nora, inabot nila ang balabal maging ang mga butil. Doon pa lang isinalaysay ng dalawa ang mga nangyari. Naikwento din nila kung bakit nagkaganon si Jessie. Napabuntong hininga naman ng matanda dahil ayon dito, hindi lang basta engkanto ang nakasalubong ng mga bata, kundi mismo ang ermitanyo kasama ang alagang asong tagabantay ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Lola, hindi naman masama ang nilalang, pero sadyang nangunguha ito ng mga ligaw na kaluluwa ng mga taong napapadpad sa lugar. Ang mali na mga bata, kumain sila ng pagkain hindi dapat nila tinanggap, kaya bilang kabayaran, kinuha nito ang kaluluwa ni Jessie. Umiiyak na si Nora. Natatakot ito na mawala ang kapatid. Humihinga naman si Jessie pero hindi gumagalaw. May mga panakanakang pag-ungol at biglang pagngiti. Maya-maya pa, dumating na si Rosan kasama si Lota, ang kilalang albularyo sa sitio. Noong una tahimik lamang ito habang bumubuga ng usok mula sa tabako. Pero maya-maya pa, biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang makita ang kalagayan ni Jessie. Ayon sa kanya, mahihirapan silang mabawi ang kaluluwa ng bata dahil kusa itong sumama. Pero isang paraan lamang ang naiisip ni Lota. Kailangan nilang gumawa ng pag-aalay. Dagdag pa niya, susubukan niyang pagpalitin ang kaluluwa ng hayop sa bata, pero hindi tiyak nagagana ang gagawin. Lota, lahat ibibigay ko maibalik lang ang apo ko. Minsan na akong nawala ng anak. Ngayon apo ka naman. Nakikihusap ako sa iyo. Gawin mo lahat mabawi lang si Jessie. Wika ni Lola Midred. Ito po ang butil at balabal na iniwan sa amin ni Mua. Kung ito po ay kapalit ni Jessie, nakikiusap ako sa inyo na ibalik nyo na lang po ito. Wika ni Reno na hindi na napigilang maiyak. Kinuha ni Lota ang inabot ni Reno. Habang hawak ang balabal, may kung ano itong narinig pero hindi niya nakikita. Tinig ng batang umiiyak habang humihingi ng tulong. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang lahat. Inihanda nila ang biik na gagamitin sa ritual. Kasama ng balabal binalot nila ito sa hayop. Habang si Jessie naman, binalutan nila ng balabal na kulay pula. Sinelyuhan nila ito ng mabigat na dasal para maigapos ang kaluluwa ng bata at hindi maisama ng engkanto. Bago pa man magdilim, naisaayos na ang lahat. Ginawa nila ang ritual sa harap mismo ng bahay. Pinaligiran nila ito ng sulong-nyari sa kawayan. Lahat ng dadalo, maglagay kayo ng piring. Kahit anong mangyari o marinig niyo, huwag na huwag kayong titingin sa ginagawa ko hanggat hindi ko sinasabi.
Kailangan ko ng dasal niyo at pakiusap. Higpitan niyo ang paniniwala at panalangin maibabalik sa ayos ang lahat. Kaawaan-awa ako ng Panginoon. Wika ni Lota. Nag-umpisa nang dumilim ang paligid. Kasabay ng paglagay ng mga piring sa mata ang pag-usal ni Lota ng pangproteksyon. Hindi lang para sa kanya kundi maging sa buong paligid. Inilagay niya ang kanang kamay sa noo ng bata, habang sa kaliwa naman ang bieg. Tila may mga tinatawag si Lota na mga nilalang. Mas nilakasan niya ang panalangin habang mahigpit na nagbibitaw ng mga katagang may dunong lang ang nakakaalam. Hanggang sa may dumaan na napakalakas na hangin na tila pinipigilan ang ritual. Lakasan niyo ang panalangin. Bigkasin niyo ang pangalan ng Ama. Panginoon, tulungan mo kami. Pakiusap. Wika ni Lota. Biglang may kung anong tinangay ang hangin papalayo. Maya-maya pa, kumalma na ang paligid. Naramdaman ng albularyo na umepekto na ang ginawa. Nawalan ng buhay ang baboy at niluwa ang sariling laman loob. Ni hindi nila maintindihan kung paano ito nangyari. Pero nakakasigurado sila na tinanggap ng elemento ang alay. Bigla na lang din bumalik ang kulay ng balat ni Jessie. Pero nanatili pa din ang kulay mais na buhok. Nawalan din ito ng paningin. Nawala ang itim at puro puti na lang ang natira. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ang mag-anak dahil naibalik si Jessie, kahit tuluyan na itong nabulag. Sinunog nila ang balabal at mga butil na nagsilbing mutya para sa 3 bata. Ayon sa manggagamot, magagamit ito para sa proteksyon ng 3, laban sa mga elemento o maging sa sakit. Sa kasulukuyan, may pamilya na silang 3. Nabalitaan na lang nila na namatay na ang ama dahil sa bisyo. Pero hindi na sila nag-abala pang asikasuhin ito o kahit umuwi man lang. Bagkus pinili nilang limutin ang masalimuot na nakaraan. Lalo pa nang kamuntikang mamatay si Jessie dahil sa muwa at sa alagang bantay ng gubat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pulyon. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Naganap ang pangyayaring ito kasagsagan ng gera kontra mga rebelde sa kabundukan. Halos araw-araw, may maririnig kang pasabog at putok ng baril sa iba't ibang bahagi ng bundok. Isa si Pulyon at ang pamilya nito na naging biktima ng gera. Isang hapon habang nag-aani sila ng kape, bigla na lang silang nakarinig ng malakas na pasabog sa gawing ibaba ng burol kung saan nakatanim ang mga kape. Magkakasama silang mag-anak na mga panahong yun. Kagad naman silang tinipon ng kanilang ama na si Mang Dado. Alam nito na may sagop ang magaganap. Nagmamadali naman silang tumakbo papunta sa itaas ng burol at nagtago sa mga puno. Pero sa kasamaang palad, may naghagis ng granada sa lugar kung saan sila nagtatago. Kaya namatay ang mga magulang, pati na rin ang 2 kapatid ni Pulyon. Maging ang binata ay hindi rin nakaligtas. Tinamaan siya ng mga peraso ng granada sa muka at nabulag. Maswerte naman ito na natabunan siya ng bangkay ng pamilya. Kaya inakala ng mga rebelde na patay na silang lahat. At hinayaan na lang ito. Sa kabila ng pagkabulag, sinikap ni Pulyon na makaalis sa lugar. Marahan niyang kinapa ang paligid para makalabas sa kagubatan.
hanggang sa nahulog siya sa bangin at muling nawala ng malay. Nang makabalik sa ulirat, nakarinig siya ng boses ng matanda. Nararamdaman niyang pinupunasan siya nito. May mga nilagay din ang matanda sa mga mata. Sa loob ng ilang araw ay tuluyang gumaling ang mga sugat ni Polyon. Kaso, hindi naagapan pa ang paningin ng binata. Iho, kumain ka na muna para kahit papano ay bumalik yung lakas mo. Wika ng matanda na nagpakilala sa pangalang Tatay Luis. Ano pa po bang dahilan ko para mabuhay? Wala na ang paningin ko. Kinuha na din ng mga taong yun ang buhay ng pamilya ko. Sana, namatay na lang din ako eh. Tugon ni Polyon. Ramdam ng matanda ang matinding galit sa boses nito. Kaya ginawa niya ang lahat para mapakalma si Polyon. Ang hindi alam ng binata, isa palang malakas na manggagamot si Tatay Luis. Alam kong masakit ang nangyari sa iyo. Ngayon, tatanungin kita, ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Tatay Luis. Walang pagdadalawang isip namang sumagot si Polyon. Gusto kong pagpayarin ng mga taong pumatay sa mga magulang ko. Tugon ni Polyon habang seryoso ang muka. Tumawa naman ang matanda at muling nagsalita. Ipaghihiganti ba ka mo? Kanina lang, gusto mo nang mamatay eh. Paano mo mapaghihiganti ang mga magulang mo? Kung gusto mong mabigyan ng ustisya ang pagkamatay nila, sundin mo ang sinasabi ko. Magpalakas ka at simulan mo sa paghigot sa sabaw na yan. Dagdag na matanda. Kagad namang kinapa ni Polyon ng mangkok at hinigop ang mainit na sabaw. Doon lang niya naramdaman na gutom na pala siya. Kaya humingi pa ito ng isa pang bangkok ng sabaw. Nagtuloy-tuloy ang pagpapalakas ni Polyon. Hanggang sa isang araw, dinala siya ng matanda sa labas ng bahay. Tanghaling tapat na mga oras na yon, inabutan siya nito ng mahabang patpat at tinutusang maglakad. Huwag kang mag-alala. Patag ang paligid ng bahay ko. Malaya ka makakapaglakad. Gamitin mo ang patpat na yan bilang gabay mo. Palakasin mo ang mga tuhod mo. Kakailanganin mo yan. Wika ni Tatay Luis. Sinunod naman ni Polyon ang sinabi ng matanda. Noong una ay nahihirapan pa ito at hindi maiwasang madapa. Pero habang tumatagal, naiikot na niya ang buong bakuran ng walang kahirap-hirap. Tatay Luis, naiinip na po ako. Kabisado ko na po ang buong bakuran niyo eh. Ano pa po ba ang susunod kong gagawin? Tanong ni Polyon. Kaagad naman siyang inakay ng matanda. Alam nitong papalabas sila ng bakuran. Nararamdaman ni Polyon ang paglapat ng mga damo sa binti. Ngayon, papalakasin natin ang pakiramdam mo. Ang daanang ito ay tuwid. Kailangan mong manatili sa gitna dahil ang magkabilang gilid nito ay bangin. Pero kung sakaling mahuhulog ka, hindi ka namang kagad mamamatay. Mababalian ka lang. Pabirong wika ni Tatay Luis. Ilang araw ding ginawa ni Polyon ang sinabi ng matanda. Makailang ulit din siyang nagpagulong-gulong sa bangin. Pero determinado siyang lumakas. Nakikita naman ito ng matanda. Hanggang sa tuluyan ngang nakabisado ni Polyon ang paligid. Nagagawa na niyang maglakad papunta sa kagubatan at mag-ipon ng mga tuyong kahoy. Sa isip ni Tatay Luis, panahon na para itaas ang antas ng kakayanan ng binata. Polyon, alika. Maupo ka sa lamesa at may bibigay ako sa iyo. Wika ni Tatay Luis.
Pumasok ito sa silid at may kinuha na maliit na botelya. Pinahawakan niya ito kay Pulyon at sinabing, Buksan mo ang botelya at inumin mo ang laman. Ubusin mo. Tiisin mo lang ang lasa. Medyo mapait yan eh. Wika ni Tatay Luis. Sinunod naman ni Pulyon ang sinabi nito. Dire-diretso niyang ininom ang laman hanggang sa naubos. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding init sa dibdib. Nanikip ito at unti-unting kinapos sa paghinga. Hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Pagkising niya, naramdaman niyang nakahiga na siya sa sahig. Pagbangon ni Pulyon, ramdam niya ang kakaibang gaan ng katawan. Maging ang pandinig ay lumakas din. Hanggang sa naramdaman niyang may kung anong paparating sa kanya. Sinalo niya ito at tila kusang kumilos ang mga kamay. Mahusay, Pulyon. Gumana sa iyo ang kapangyarihan ng ligaw na damo. Ngayon, gamitin mo ang taglay mong lakas para sa kabutihan. Ipinagkaloob ko ito sa iyo hindi para ipaghigante ang mga magulang mo, kundi para tumulong sa iba. Wika ni Tatay Luis. Sinanay ng matanda ang binata sa paggamit sa bagong kakayanan. Bagamat wala na itong paningin, nagagawa niyang maayos ang mga gawain ng mga normal na tao. Isang araw, habang nagsisibak ng kahoy sa bakuran ng matanda, bigla na lang nakaamoy si Pulyon ng tila nasusunog na pulbura. Kagad siyang tumayo at naglakad palabas ng bakuran. Naramdaman niya ang mga yabag na mga paparating na tao. Mas lalong tumindi ang amoy ng pulbura. Naisip niya na mula ito sa mga taong iyon. Biglang pumasok sa isip ng binata ang huling naamoy na hangin bago mamatay ang buong pamilya. To, maaari ba kaming makainom? Tsaka, kung may pagkain kayo dyan, baka naman pwede nyo kaming pakainin. Nagugutom na kami. Wika ng rebelde. Nakatingin lang sa malayo si Pulyon. Kinaway pa ang kamay ng isa sa mga ito sa harap ng mukha ng binata. Doon nila nalaman na bulag pala ito. Hoy bulag! Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? O baka gusto mong lumpuhin kita para tuluyan ka ng maging imbalido? Muling wika ng rebelde. Naramdaman ni Pulyon na tinutukan siya ng baril sa sentido. Dito na nag-init ang ulo ng binata. Wala kaming may bibigay sa inyo. Makakaalis na kayo. Wika ni Pulyon. Kahit naiinis na, pinili pa rin niyang maging kalmado. Samantalang si Tatay Luis naman, nakaupo lang sa atangan ng bahay at pinagmamasdan ang gagawin ng mga ito. Tiwala naman siya sa kakayanan ni Pulyong kaya hinayaan na matanda na subukan ng binata ang bagong lakas. Abay loko ka! Sigaw ng rebelde, sabay putok ng baril kay Pulyon. Pero nasalo ito ng binata at hinugot ang baril mula sa pagkakahawak ng rebelde. Hinampas niya ito sa ulo ng umatake sa kanya. Hindi naman kagad nakakilos ang iba pang mga kasamahan. Hindi nila inaakalang masasalo ni Pulyon ang pag-atake. Ano pang tinutunganga nyo dyan? Sugurin nyo! Mga walang silbi! Sigaw ng rebelde sa mga kasamahan. Sunod-sunod na bang umatake ang mga ito pero lahat yun ay nasangga at naiwasan ni Pulyon. Dumampot ang binata ng kapirasong patpat at ito ang pinanglaban sa kanila. Napapangiti naman si Tatay Luis sa ginagawa ni Pulyon. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili at napasigaw ito. Kung ako sa inyo, aalis na ako dito. Dahil sigurado kung pagsisisihan niyo ang ginagawa niyo. Nagkamali kayo ng binangga.
Wika ni Tatay Luis habang tumatawa. Pero hindi naman siya pinansin ng mga rebelde. Sa halip tinuloy nila ang pagtaga kay Pulyon. Pero hindi naman ito tumatama. Hanggang sa may bumunot ng baril at tinutukan muli si Pulyon. Hoy, bulag! Tumigil ka kung ayaw mo sumabog ang bungo mo. Wika ng isa pang rebelde. Pero naglakad lang papalapit sa kanya si Pulyon habang hinahamon nitong ipuputok ang hawak na baril. Kaso kahit anong gawing pagkasa at pagkalabit, hindi niya magawang iputok ang hawak. Hanggang sa nahawakan siya ni Pulyon at pinali ang kamay. Napahiyaw naman ng malakas ang rebelde. Mula naman sa likod ni Pulyon, may isa pang rebelde na sumugod at tinaga ito. Pero mabilis na umiwas si Pulyon, kaya ang kasama nitong rebelde ang tinamaan sa ulo. Sinalo ni Pulyon ang itak mula sa rebelde. Tinagpas niya ang ulo nito hanggang sa napatay niya ang tatlo at iniwang buhay ang isa. Iparating mo sa mga pinuno niyo. Bilang na ang mga araw ng paghahari-harian niyo sa lugar na to. Tandaan mo, tutugisin ko kayo at pagbabayarin sa lahat ng ginawa niyo sa mga tao sa bayang to. Banta ni Pulyon. Dali-dali namang tumakbo ang natitirang rebelde. Simula ng araw na yon, naging tampulan ng gulo si Pulyon. Madalas may mga taong umaaligid sa bahay nila Tatay Luis, pero kagad naman niya itong napipigilan. Hanggang sa isang araw, nagpasya si Pulyon na magpapakalayo-layo na sa matanda para na din sa kaligtasan nito. Tatay Luis, mas makakabuti po siguro na lumayo na ako sa inyo. Mapapahamak lang po kayo kapag nandito ako eh. Hindi titigil ang mga rebelde sa pagtugi sa akin. Wika ni Pulyon. Kaso labag ito sa kalooban ng matanda. Ayaw niyang umalis si Pulyon dahil na din sa kalagayan niya. Pero mapilit ang binata. Kaya sa huli wala ding nagawa si Tatay Luis kundi ang sumang-ayon. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero hindi ka aalis nang hindi mo dala ang bastong ito. Wika ng matanda. Sabay abot ng baston kay Pulyon. Hinawakan naman ito ng binata at naramdaman na tila kumakalog ang baston. Binunot niya ito at nang makapa. Nalaman niya na isa itong patalim na nakatago sa loob ng baston. Salamat po, Tatay Luis. Tatandaan ko po ang lahat ng mga tinuro niyo. Wika ni Pulyon. Kinaumagahan. Kaagad itong nagsimula sa paglalakbay. Gamit ang bastong pinagkaloob ng matanda bilang gabay. Hanggang sa mapunta siya sa isang baryo. Kaagad napansin ng mga tao na bulag si Pulyon. Kaya may ilang sumubok na magsamantala sa binata. Naghahanap ng lugar na pagpapahingahan si Pulyon. Dahil na din sa sobrang init na mga oras na yon. Ginapa niya ang poste ng isang tubo at aksidenteng natabig ang tasa ng kape na nakalapag sa mesa katabi ng haligi. Natapon ito kaya nagalit sa kanya ang lalaking may-ari. Itinulak siya nito palabas. Nagdatingan din ng iba pang kalalakihan at pinaikutan nila si Pulyon. Hinawakan ni Pulyon ng mahigpit ang baston at kaagad siyang inatake ng mga kalalakihan. Binunot niya ang patalim sa baston at winasiwas. Tinamaan ang isa sa mga sumugod sa kanya. Napaatras ang tinamaan at ilang saglit pa. Muling sumugod ang mga kalalakihan. Pero nang maramdaman ni Pulyon na papasugod ang mga kalaban niya, winasiwas niya ang patalim. Sa sobrang bilis kumilos ni Pulyon, hindi na nagawa pa ng mga kalalakihan na sanggain ang pag-atake ni Pulyon. Hanggang sa tila tumahimik ang paligid. Nakiramdam si Pulyon habang nakayuko.
Inilapat niya ang kamay sa lupa para pakiramdaman ang pagkilos ng mga ito. Narinig ni Polyon ang pagkasa ng baril. Huminto siya sa pagkilos at ginamit ang matalas na pangamoy para malaman ang kinaroroonan ng may hawak nito. Bukod sa mga mata, napakasensitibo ng ibang pandama ni Polyon. Ultimo amoy o bagsak ng karayom sa lupa ay naririnig niya. Pinaputok ng isa sa mga kalalakihan ng baril, pero walang hirap itong nasangga ni Polyon gamit ang hawak na patalim. Nahati ang bala at tinamaan ng dalawa pang lalaki na nasa likuran. Nang matapos, sinugod niya ang lalaking may hawak ng baril at tinaga. Ipinangsangga ng lalaki ang baril at laking kulat niya nang mahati din ito sa dalawa. Nanlaki ang mga mata ng kalalakihan sa nasaksihan. Halos hindi sila makakilos sa kinatatayuan. Kaunting kaluskos lang ang marinig ni Polyon. Siguradong susunod na sila sa mga nasawing kasamahan. Teka. Suko na kami. Pakiusap. Di na kami lalaban. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Inilapag ng mga ito ang mga hawak na sandata. Kaagad namang sinilid ni Polyon ang patalim at naupo sa lamesa. Nilapitan siya ng isa sa mga kalalakihan. Namangha ito sa taglay na kakayanan ni Polyon. Pinatumba niya ang halos 8 tao. Partida at bulag pa ito. Kaibigan, maaari bang makiupo sa lamesa? Pasensya ka na sa nagawa namin kanina. Siya nga pala, ako si Doro. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya mo sa baryo namin? Tanong ni Doro. Pero hindi nagsasalita si Polyon. Sa halip patuloy lang ito sa paghigop ng kape. Pero maya-maya lang, nakaamoy muli si Polyon ng amoy ng pulbura. Kaya napatanong siya kay Doro kung may dala ba itong baril. Tumugon naman ito na hindi siya ang may dala, kundi ang taong nakatayo sa likuran ni Polyon. Balita ko, pinagtataga mo daw ang mga tauhan ko. Sino ka at saan ka ba nanggaling? Wika ng lalaking kakarating lang sa lugar. Nakilala ni Polyon ang boses nito. Ito yung taong narinig niyang nagsalita at nagbigay ng utos sa tignan kung may mga buhay pa sa kanila. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Polyon. Kaagad siyang tumayo sa lamesa. Tinulak ang lalaking nasa likuran gamit ang baston. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ko. Magbabayad ka ngayon. Wika ni Polyon. Pero tinawanan lang siya ng lalaki. Nagdibiro ka ba? Ikaw na bulag at imbalido. Ang papatay sa isang tulad ko. Hindi mo ba ako kilala? Pwes, magpapakilala ako sa iyo. Ako si Castor, commander ng mga rebelde. Wika ni Castor. Tinanggal ni Polyon ang balabal at tumarap kay Castor. Nanlaki ang mga mata ni Castor dahil nakilala niya si Polyon. Ikaw yung binatang kasama ng pamilyang pinatay namin sa taniman ng kape. Walang ya. Tingnan mo nga naman. Nakaligtas ka pa pala. Pangungutya pa ni Castor. Lalong nagalit si Polyon. Pero bago pa man makakilos ang binata, sinenyasan na ni Castor ang mga kasamahan na paulanan siya ng bala. Kaagad namang sumunod na mga ito. Sunod-sunod na putok ng baril ang umeko sa buong lugar. At nang akala nilang napabagsak na nila si Polyon, ibinaba nila ang mga baril. Pero paghupa ng alikabok, laking gulat nila nang makita nilang nakatayo pa din ito. At kahit anong sugat ay wala itong natamo. Hindi makapaniwala si Castor sa nakikita. Lalo na magsimulang kumilos si Polyon.
Hiniwa niya ang katawan ng mga kalalakihan na tila puno ng saging hanggang sa maubos ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, wala nang pagpipilian si Castor. Mag-isa na lang itong nakatayo. Binunot niya ang itak at unti-unting lumapit sa binata. Nakatayo lang noon si Pulyon at nakikiramdam. Habang naglalakad ng marahan si Castor, tinanong nito si Pulyon. Saan mo nakuha yung bilis mo? At bakit hindi ka tinatablan ng bala? May sa demonyo ka ba? Tanong ni Castor. Hindi na mahalaga kung ano ang pinagmula ng kakayanan ko. Ang mahalaga, nasa harap ko na ang taong pumatay sa mga magulang at kapatid ko. At sisiguraduhin ko ngayon, maibibigay ko ang karapat-dapat na ustisya para sa kanila. Tugon ni Pulyon. Kaagad nitong sinugod si Castor. Hindi naman ito nakapaghanda, kaya tumilapon siya sa lakas ng pag-atake ni Pulyon. Marahan itong tumayo para sugudin si Pulyon, pero sinalubong siya ng binata. Nang magdikit ang mga sandata nila, naputol ang itak ni Castor at tumuloy ang patalim ni Pulyon sakto sa leeg mismo ni Castor. Napaluhod si Castor at hindi na nakakilos. Hinila ng binata ang patalim at tuluyang nabiyak ang ulo ng kalaban. Nanginginig ang katawan ni Pulyon dahil sa sayang nararamdaman. Dahil sa wakas, nabigyan na niya ng hustisya ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Makalipas ang ilang taon, patuloy na nagpagala-gala si Pulyon. Madalas itong makita na nakaupo sa mga tabi ng bangketa sa palengke sa bayan ng Dumalag. Minsan, inaabutan siya ng pagkain ng mga tao. Kinilala siya bilang si Polyong Bulag. Pero walang nakakaalam ng kanyang totoong kwento. Maliban na lang sa mga taong nakasaksi ng bangis ng bijilanting bulag.